Magkano nga ba ang gastos sa 100 Islands for 2 packs? Kung nagbabalak kayo, eto ang breakdown namin. First, pumunta kami sa tourism desk para mag-fill up ng pangalan at kung anong i-avail namin for island hopping. Bale good for 2 to 4 packs yung bangka, worth 1,600. Tapos may environmental fee na 130 per person. Next counter naman, nagbayad kami ng 200 para sa trash bag na gagamitin sa islands. Don't worry, refundable naman yung 200 once na maibalik nyo yung trash bag at receipt. After that, pumunta kami sa pilahan ng bangkero. Dito kayo maghihintay kung anong bangka ang masasakyan nyo. Dito rin pala kayo tatanungin kung mag-a-avail kayo ng snorkel at life vest. Important note, kapag hindi kayo nag-avail, hindi kayo papayagang sumali sa cliff jumping at snorkeling activities unless may sarili kayong gamit. Kaya dito, nag-avail kami ng snorkel plus life vest worth 200 pesos each, so 400 for 2 packs. After that, tara na, island hopping na. Grabe, sobrang ganda ng nature, nakaka-relax talaga. Lahat ng islands, sulit puntahan. For food, pwede kayong magbaon or bumili sa islands kasi may mga nag-o-offer din ng food. May mga cottage din na pwedeng i-rent pero medyo pricey. Tipid tip, kung nagtitipid kayo tulad namin, mas okay magdala na lang ng sariling food. Sa bawat island, may iba't ibang activities tulad ng zipline, tornado ride, banana boat, helmet diving, at iba pa. Pinaka-highlight namin, cliff jumping sa Marcos Island. Nakakakaba pero sobrang worth it. Second stop namin, Children's Island. Dito naman kami nag-enjoy mag-swimming kasi mababaw lang yung tubig at sobrang refreshing. Overall, sobrang saya ng experience namin. Kung naghahanap kayo ng sulit, relaxing, at adventure-filled na summer getaway, highly recommended ang 100 Islands. Hanggang dito lang muna guys. Don't forget to like, follow, at share for more travel budget tips.